tayo po ang mangingibabaw pagdating ng tamang panahon. Yung ating boto gamitin natin sa daling panahon na lang. Sa daling panahon na lang. Iisang partido lang, PDP laban. Ang iboto ninyo. Kung ayaw ninyo matanggal ang Vice President, PDP laban. Straight. Kung ayaw ninyo na makulong ang ating Pangulo, ayaw natin lahat. Kung gusto ninyo sa ibalik natin sa lalong madaling panahon, straight PDP laban. Kami kung lahat ay iboto nyo, kailangan po natin ang bilang. Yes. Kailangan po natin ang bilang. Ako po bilang isa, ilalapan ko po lahat ito. I can debate with them, all of them. Kahit hanggang saan. Kahit hanggang saan. Alam kong hindi mananalo yung mga yan. Wala naman silang ipapanalo kahit tao sa representatives. Kaya nila magigulong. Ngunit, pagdating ng araw, gagamitin nila yung botohan. Doon po dapat manaig yung number. Kailangan po nila yung 16 na boto. Kaya kailangan dagdagan po ninyo ang iboboto nyo kung kinakailangan. Iboto lahat. Straight. Hindi nila. Salamat po. Ako kumakain. Tumiretso po ako dito. Kita po tayong lahat. Alam ko po, meron tayong gustong ipagdiwang na birthday sa araw na ito. Ngunit, hindi natin masasabi na happy birthday sapagkat alam ko, marami sa inyo, kung hindi man lahat, labis ang kalungkutan na dinadala at inyong puso, kung hindi man galit. Sapagkat ang ginawa nila kay Tatay Digong ay hindi nakasali sa lahat ng prosesong legal. Hindi po natin kinikilala ang isang korte sa Netherlands. Walang jurisdiction ang korte na yan. Alam po nila yan. Alam din po ng mga nagkanulong Pilipino na nandito sa ating bansa. Hindi ko po alam kung bakit kailangan mangyari sa ating bansa ito. Kailangan pa naman natin ang kapayapaan sapagkat napakarami po ng mga problema hinaharap ng ating bansa. Hindi po ba napakataas ng presyo ng bilihin ngayon? Napakataas po ang presyo ng pagkain. Mura po ba ang kuryente? Mura po ba ang gamot? Mura po bang pampahospital? Maginhawa po ba ang buhay? Ang ating po bang mga kalsada ngayon sa gabi ay madaling daanan at hindi na tayo natatakot? Hindi ba bumalik na naman yung mga puser? Kapag wala na si Tatay Digong. Ngayon po dapat sana sineselebrate natin ang kanyang ikawalumpung kaarawan. Ngunit, nandun po siya sa Netherlands. Mag-isa, nalulungkot, at meron tayong pangamba sa kanyang kalusugan. Ngunit alam ko, si PRRD ay isang matapang na leader. PRRD is the image of courage and sacrifice. PRRD is the embodiment of a leader who will restore the prestige, who will restore the majesty and the rectitude of our daughter. PRRD is the leader who gave his all but asked for nothing. Kaya po talaga ang leader na nagmamahal sa kanyang bansa. Ang huwag na hukuman na kung tawagin ang ICC. Ito po ay wala ng jurisdiction sa ating bansa. Ipaglalaban po natin yan kahit sa katapusan ng daigdig. Hindi po nila tayo pwedeng lukuhin. Ang Pilipino po ay meron kasarinlan. Ang Pilipino po ay merong soberenya. Hindi makatarungan ang ginawa nila kay Tatay Digong. Tingnan po ninyo yung presidente ng Russia, ni Vladimir Putin. Nauna pa po yung warrant of arrest na inisyo ng ICC. Pinadaan din sa Interpol. Pero hindi hinuhuli si Vladimir Putin. Napakaraming
sa Ukraine sapagkat gumagamit ng missile. Kahit sino, kahit sanggol, kahit bata, matanda, babae, kahit sino, kahit ospital, kahit eskwela, kahit pasahugin, yung ginagamit nilang pantikla. Ito yung tinatawag na crime against humanity. Ganon din ang nangyari sa Presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Meron din na unang warrant of arrest na inisyo ang ICC. Dinadaan din sa Interpol. Bakit hindi nahuhuli? Hindi na kaya. Sapagkat walang isa man sa kanilang mamamayan, maging Russian o maging Israeli, na nagipagsapwatan sa ICC. Pilipino lang ang nagipagsapwatan. Kahit wala yung warrant of arrest na una pa na inaresto ang Pangulong Duterte. Nung isang araw po, nag-usap kami ng isang online signature. Nakasalig sa santunin ng ICC. Kung kailangan natin questionin ang prosesong legal, maaaring substantive ng iba. Pumirma po kayo sapagkat online yun at ipadadala natin sa ICC. Kung ako po lamang ay accredited na abogado ng ICC, kahit konti lamang po ang nalalaman ko tungkol sa batas. Kaming dalawa, ni Senator Revolt Jimmy Bonyo, kami pong dalawa ay magpapulutin na pupunta sa ICC. Kahit kaming dalawa na lang, makipaglaman, ibalik natin dito ang ating Pangulo. Wala siyang kasalanan. Alam po niyo yung kasalanan na lang. Ninahal niya ng labis ang ating bansa. Ayaw niya ng mga kriminal, yung mga puser, yung mga drug lord, sisirain nila ang ating lipunan. Ayaw niya yung mga. Ayaw niyang sirain ang kinabukasan ng ating mamamayan. Kaya nilabanan natin. Maaaring meron namatay sapagkat hindi naman sila susuko ng basta-basta. Lalaban na kami. Mga kriminal yan pa nila. Pero bakit? Bakit po walang proseso ang naganap na pagbulitan? Mga kabitiyan ng Yung team ng mga senador sa kabila, tanongin po ninyo, bakit hindi sila kumikibo? Parang wala silang nakita, parang wala silang narinig, parang walang nangyari sa kabila. Napapanggap sila. Napapanggap sila. Bakit? Tingnan ninyo, ano po ba ang kwento nila sa inyo? Lalapit silang lahat at ang bayan ng Pilipino ngayon, hihingi na naman ang boto. Uupo na naman sila ng 6 na taon. Ang sabi po nila, napakaganda na po ng record nila. Anong record? Alyansa. Nakipag-alyansa sa ICC. Ipinagkanino ang sariling kababayan ating Pangulo ng Republika. Ano pong gagawin natin? Ano pong gagawin natin? Una, meron silang kaalaman sa pagkaka-impeach ng Vice President. Sila lang na nakakaalam kung bakit in-impeach ang Vice President. Kahit walang patayan, kahit walang regular na proseso ginawa, nagpunduwa sila na sila nag-audit yung ano. Doon sa confidential part ng Vice President. Ang sabi ko po sa kanila, bakit tayo mag-audit yung mga pondo? Ang House of Representatives ba ay auditor? Ang sabi ko, wala po tayong karapatan na samsamin yung mandato, yung authority ng Commission on Audit. Sila lamang po ang binigyan ng karapatan ng ating pamahalaan na mag-audit. Biglang na lamang pong nag-audit ang House of Representatives. Akala mo marunong mag-audit. Bigla silang naging fiskal, bigla silang naging hukom, parang wala na pong batas sa ating bansa. Kapag sinasabi ko po sa kanila ito, hindi naman nila kayang mga kwiran, hindi naman nila kayang makipag-debate. Ang gagawin na lang ang gugulo na. Nakita ka ba ulit ang kihopya na kinakaya ko? Kakagawin nila kami. Inagaw nila ako sa lahat-lahating committee. Pati ang mga direct elected na binibigay ko sa mga kababayan natin mahirap para magpagamot, para mag-hospital. Pati ba naman yun tatanggalin mo sa kanila? Hindi naman ako ang pinaparusahan nila. At pinaparusahan nila yung mga kababayan natin kailangan magpagamot.
Kahit tinanggal nila yung aking nalawan, walang problema natin. Pero huwag mo sanang tatanggalin yung pampagamot ng ating mga bayan. Kung kala ko lang nakasan ang boses ko sa gabi ito, para marating ng isang taong taga-Tacloban, ang ginawa niyang panlilid lang sa ating mga bayan. Abimonsyo! Abimonsyo! Kapalas! Huwag po kayong magalala. Huwag po kayong magalala. This is only a temporary setback. I always believe that there is time for reckoning and for truth to prevail. Let us bring back our patriotism and our sense of nationhood. Let us bring back our belief and faith in government. Let us bring back our values as a people. The values that define us. The values that speak as to who we are as a people. Let us bring back the greatest president we have ever had. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko po na nagtatalo-talo ang kalooban. Ngunit, alam ko po na hindi po babayaan ng Panginoon Diyos ang ating bansa. Tayo po ang mangingibabaw pagdating ng tamang panahon. Yung ating boto gamitin natin sa daling panahon na lang. Sandaling panahon na. Iisang partido lang, PDP laban. Ang iboto ninyo. Kung ayaw ninyo matanggal ang Vice President, PDP laban. Great! Kung ayaw ninyo na makulong ang ating Pangulo, ayaw natin lahat. Kung gusto ninyo sa imay, balik natin sa lalong magaling panahon. Straight PDP laban. Kami kung lahat ay iboto nyo, kailangan po natin ang bilang. Yes! Kailangan po natin ang bilang. Ako po bilang isa, ilalapag ko po lahat ito. I can debate with them, all of them. Kahit hanggang saan. Kahit hanggang saan. Alam kong hindi mananalo yung mga yan. Wala naman sila ipapanalo kahit kausap na kasi kaya nila ako binubulong. Ngunit, pagdating ng araw, gagamitin nila yung botohan. Doon po dapat manaig yung number. Kailangan po nila yung 16 na boto. Kaya kailangan, dagdagan po ninyo ang iboboto nyo kung kinakailangan. Iboto lahat, straight, hindi nila. Salamat po sa inyo. Hindi po ako napagpagod kahit ako'y galing pa sa malayo. Kahapon po nandun ako sa Puerto Princesa, ganito rin po ang sinasabi ng ating mga kababayan. Galit, pagsisikip ng TV. Kanina kumaga, nandun po ako sa CCO, ganun din po o kanilang kababayan. Tumagete kanina galit ko, ganito rin po. Alam ko po, alam ng Pangulong Duterte, ang gagayang natin. Kaya kahit na po siya'y matanda na, kahit alam niya na meron siyang karamdaman, hanggang sa ngayon pinipilit niya na ilaban ito sapagkat wala nang inisip ang Pangulong Duterte kung hindi ang kapakanan ng kanyang bansa at ang kanyang mamaya. Huwag natin siyang iiwan, huwag natin siyang pababayan sapagkat siya po sa kalagayan niya ngayon, inilalaban niya tayong lahat. At kasi po sa inyo lahat, salamat po. Once again, Panginoon! Marco Moreno! Marco Moreno! Pag-asa na ang bawat seat!